ayan, kachat ko na si tropa. Monday daw, gusto niya Sabado, pero maganda ngayon. Sabi niya, sir, alanganin tayo bukas. Kasi sabi niya, kailangan niya pa daw i-condition kasi medyo maalon nga daw po talaga sa Laguna Lake ngayon. So ngayon talagang iningatan. Sabi ko, tol, charge mo na lang ako ng ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Naanda si Kongkong naglilinis ng ating beloved kalapatis. Ayan, napakaano ng mga kalapati natin, healthy. Kahit po ngayon nag-uulan, maganda, effective po yung ginawa kong blended na tawag dito, luyang dilaw, oregano, garlic, tapos sukang tuba. Ang ginamit ko yung coconut vinegar, special malunggay. Yan, napakaganda mga farm, effective na effective. Tayo naman po ay kakagaling ko lang sa palengke at syempre ano tayo, namili ng mga gagamitin at papakain na muna tayo ng ayunginings mga farmer. Ayan, at hala pa sila, pero last video ko, linubog ko yung camera. Akala ko, kasi nung dito ko tinitingnan, akala ko wala na pong isda kasi wala pong kumakain. Pero sa ilalim pala ang kapal. Makapal pala sila. So, ayan po, ayan na. Kumakain na, nasasanay na sila. Tingnan nyo. So, ayan po mga farmer, makapal. Pero, ayan, sabi ko nga dadagdagan ko. Dahil, inaano natin yung time. Kasi medyo baka slow grower po itong, di ba? Baka mamaya after 3 months saka pa natin mapapakinabangan. Although halfway na po itong ating mga ayungin. Kumbaga nasa kalahati na sila dito na naman yung aking nasa kalahati na po. Ay. Pakain tayo. Ginugulong na naman ako nak Ayan ano? Ha? Bot. Anong bot? Yan, nag-eat sila. Dami no? Ayan po. So 3 months, baka mamaya 3 months hindi naman po kumbaga naandyan lang naman yung isda. Malay natin, maialok natin dito sa tindahan. At least dagdag ano din. Babaka dito. Medyo may investment kaya talagang kailangan din pong ibenta kasi mahal din pong bili natin. Plus yan, nagpapakain tayo ng feeds, di ba? So, ayun, iaalok natin yan. At bibigyan natin ng magandang presentation sa mga balikbayan na gusto ng makakain po dito ng lechon. At gusto ng fish, ayan, paksiw na ayungin, pwede rin po. At ayun nga, yung dito, yung plano nga namin dito, sabi ni Bebe, hati pa kasi parang wait muna tayo ng panahon. At alam nyo naman, maghihintay pa tayo ng senyales kasi alam nyo na, investment dapat diba, bumalik. So ayun, tawagin mo si tita, may tao ka mo. Ayun. So ano ba? Ayan, may nag-inquire lang po sa lechon. At ayan, kagaya sabi ko kanina, linubog ko po yung grabe dami pala, ang kapal. Tapos ayan nga yung plano natin dito. Syempre return of investment mga farmer, kailangan mo ding isipin. Marami tayong pwede pang option na gawin dyan. At pwede natin gawing sabi ko nga, kung kakasya ang kakasya ang tennis court pangarap ko yun Ngayon pangarap ko kay Chichi. Sabi ko nga, Chi, ano gusto mong mag-tennis? Papa, ang hirap nun. Tingnan natin farmer, kasi long shot din kasi yung resort. So sabi nga ni Bebe, mag-araw-araw kaya tayo yung mga mami pares, lechon sinig, lechon tawag dito, mami, mga ganon ba.
Ayan o, daldal na naman ako ng daldal mga kawayan. Wala na namang battery. So ayan po, may darating pa tayong 5,000 pieces. Kasi, namimingwit na to. Baka makahuli ka ha. May 5,000 pieces pa tayong darating. Kasi, iniisip natin, di ba, yung yung ating pagka mamaya magsisi tayo pagka malalaki na at biglang, di ba, alam nyo na, kapusin tayo. So ayun, pero sa tingin ko magbe-breed naman yan mga yan. So ayun, ang pwede natin gawin dito, marami kasi nagtatanong din kung paano daw huhulihin, paano, 'di ba? Mahirap bingwitin dahil maliit po ang bibig, hindi kagaya ng tilapia. Pwede po tayong maglagay ng screen, mga ilang pirasong screen. Pwede nating ilagay diyan sa kung saan man pwede nating ilagay. At the same time, pwede tayong maglagay ng isa pang malaking cage para yung mga nahuhuli natin, pwede natin ilagay doon. Kasi ginawa na rin po namin 'yan sa tilapia dati nung si Papa na bingwit lang po ng bingwit, libangan niya namimingwit po siya dito. Minsan nakakalimutan ng kumain so sasama sa akin, no, sabi niya may mingwit ako. O yun, ang libangan niya. Minsan nandito po ako nag-monitor siya, namimingwit 3-4 na rad, nakaganon. Tapos may paano lang siya, floater, para kikita niya pagka nalagay namin sa cage. Alam ko naabutan pa niyo yun sa mga unang vlog namin. Nabuhay pa yun dati, ilalagay namin doon. So pagka gusto namin kumuha, iahang mo lang namin, may makukuha na kami. Ngayon, pwede natin gawin sa ayungin, pero may question mark pa rin. Baka mamaya ma-stress sila. Di natin alam kasi ang characteristics talaga ng ayungin kung singtibay sila ng tilapia or diba? So ayun. Pero pwede naman tayong, yun nga, sa screen pwede tayong mamili. And then pwede tayong tawag dito, i-freezer na lang, di ba? Kasi naman yan, pre-order po ang gagawin natin dito. Hindi po tayo magluluto ng naandyan nakaabang. So sa mga gusto lang mag-order, pwede po kayong mag-advance na. Ka-farmer, isang ako, di ba? Paksiw. So ganun po. Pati at least alam na namin yung magiging order namin sa loob ng Sabado-Linggo. So ayan po yung mga plano. Tapos sinukat po namin. Gagrass cutter na to. Tingnan mo, talaga, i-start niya. Yabang. Ito, hanggang dito na po yung tubig. Ayan dito, halos. So nung tumayo ako, hanggang baywang ko. Ito na po yung part na mababaw. Kasi pag lumakad ka pa papunta doon, magdagdag ka pa siguro ng mga 2 feet. So mga hanggang dito na. So ang lalim yan, hanggang leeg ko na yan pagka pumunta po ako doon. Ganun po yung lalim na nung fish pond natin. Tapos pwede pa natin palalimin yan hanggang doon. Kaya lang, yun nga, ang magiging mangyari naman, lalabas na po yung tubig doon sa kanal. Tapos lalagpas na rin po siya doon sa taniman natin. Pero pwede naman pong tambakan natin yun, which is yun naman po ang nakaplano. Tatambakan natin, diba? So ayun, yun po ang plano natin. Ayan, ang ganda galing kumakain sila, malakas na. So ganyan po ang ginagawa ko, nagbababad ako ng pagkain dyan. Tuloy-tuloy lang po yan. Kasi yung mga naliligaw, parang dyan na sila naglalaro, ganun lang ng kain. Hindi po sila kagaya ng tilapia na aggressive sa kain. Sila po naandyan lang, pipitik ng ganun, aangat, tak, parang kumukuha na isa, baba na naman. Hindi kagaya ng tilapia na pag umangat, parang pakman. Iba po ang ayungin sa tilapia. Mailap ang ayungin. Tingnan nyo pong kumain, ganun lang Ang tilapia po, pag na umangat, gano'n yan, parang pakman yan. Sinusuyod yung mga pellets. So yan, tuloy-tuloy lang po, ganyan lang yan. Tapos pag tiningnan ko, wala na namang naka-float, maghahagis po uli ako. Kahapon nakatatlo po akong ganito. Malakas na silang kumain, nakatatlo. Hindi naman po nasasayang kasi talagang kinakain nila. Kasi tuloy-tuloy lang po yan, tingnan nyo. Imagine ko nga naman kung 10,000 na ganon, kulang pa rin, di ba? Kung kumakain, kung may 10,000. Kaya kumbaga parang suporta pa lang po yan.
So ayan lang, dyan lang, masanay sila dyan kasi doon nga wala nag-aano. So naandito na po sila. So, hopefully matuto po lahat. Yung anak kong ito, grabe, ayan, lalagay pa na. Oh, wag mo nang bubuksan yan, gasolina yan. Tama na, uwi na tayo, tara na. Dami ng kalokohan. Paano to ginagamit? Paano ginagamit yan? Paano ginagamit? Na, pakita mo nga sa akin, paano gamitin? Na. Paano gamitin to? Pakita mo nga sa akin. Tingnan ko. Paano ginagamit yan? Yung grass cutter. Sige na. Uy. Wala ka na namang tsinelas. Sige nga, paano nga ginagamit yan? Tingnan ko nga, paano ginagamit? Bagbag day. Ha? Bagbag day. Oh. Sige nga, tingnan ko kung paano ginagamit yan. O, papasok na ako ha. Tara na. Tara. Ayan, kachat ko na si tropa. Monday daw. Gusto niya Sabado. Pero maganda ngayon. Sabi niya, sir, alanganin tayo bukas. Kasi sabi niya, kailangan niya pa daw i-condition. Kasi medyo maalon nga daw po talaga sa Laguna Lake ngayon. So ngayon talagang iningatan. Sabi ko, tol, charge mo na lang ako ng extra. At kontian mo yung isda sa isang plastic. So ayun, naghagis po tayo uli. Isang ganito. Mauubos din nila. Tingnan nyo, ubos na naman, wala na. Di naman po lumulubog yan. At kung lumubog man, makakain din nila. Kasi more on ano po sila sa nasa middle nga talaga. Yun ang gusto nila. Parang ayaw nila gaanong nagpapakita sa ibabaw. So ayun, shoutout pala kay brother Jonathan De Belen. Pauwi na pala siya. See you soon. Sana magkita tayo. At shoutout din kay brother Dan Galang. At kay Ate Joanne Retaford, Tito James Retaford, syempre. At marami nang nakabang sa ayungin. Pray po tayo, hindi pa po tayo pwedeng magpakakampante. Basta ako, masaya lang po ako ngayon dahil nakikita natin may nakasurvive. At nakita natin yung kanilang movement sa ilalim ng lupa. Makapal pala sila, at the same time ay masaya naman. Ito ngayon, kumakain po sila. Nakikita nyo naman. Yun ang pinaka-importante for the moment. So, waiting. It's a waiting game. Ika nga. Waiting game tayo. Kasi kailangan natin mapalaki to. Dapat after 2 months may improvement. Makikita natin. So, naandyan na yung hook. Nagulat si Papa Yam. 2 pounds. Ang liit pala ng hook na yun. Sabi ko, bili tayo ng medyo malaki-laki. Mamimingwit tayo or pwede tayong maggawa ng screen. Nasaan na ba yung screen ni Papa Yam? Naandyan siguro, nakatabi. So ayun, mag-screen tayo para makita natin. Kasi halos same size yan. Pero sana nakakakain sila, no? Kasi dinadami-damihan ko din kasi para lahat po makakain. Alam mo yun, namamasyal sila. Nakarating na nga doon sa labas yung yung ating red tilapia. Oh, 'di ba? So, tinitingnan niyo pong ganyan lang 'yan. Nakita niyo po video kahapon sa mga hindi pa po nakapanood. Nasa ilalim, napakakapal pala. Yung ganyan lang na kumakain, nasa ilalim po, ang dami nila nagaganyanan. So, tiyempo-tiyempo lang sila sa ibabaw. Ganun pala sila. At ako na may natutuwa. Bumuhos na naman po yung malakas na ulan. At malakas na hangin. Kailan kaya matatapos yan? Namimiss ko nang bumili ng bitilya, kanuping, maya-maya, samaral. Ano pa ba yung mga bibilhin ko? Yung mga pang natin, bitilya, mga farmer, pang sigang, dalagang bukid. Ayan, yung mga masasarap na isda. So wala pa tayong chance eh. Kong! Kuha tayo ng kalabaw! Tayo ng kalabaw! Isa ko mo, dalhin dito! Konti-konti lang, baka wag mabigat. Ayan, meron kaming gagawin. Yung ating plat. Ayan, mga ka-farmer, lakas kumain. So, tingnan natin kung excited ako eh. Saya eh. Masaya tayo. Importante merong kang everyday, di ba?
So ganun talaga ang buhay, maikli lang po, 'di ba? Hindi naman tayo sabihin mong parang nagsasawa agad or ano. Naandyan, nasa linya pa rin po ng farming yan, 'di ba? Yung mga avocado natin, naandyan naman yan, iniikot-ikutan natin yan. Yung mga papaya, yung kalapate, healthy po ang mga kalapate natin. Bisitahin po natin yan at paparonda tayo. Di ko lang kasi masikaso kasi hindi tayo makasali sa karera gawa ng nasira yung aking di ko pa rin masikaso yung aking clacking eh. Tapos at the same time ay pag Sabado Linggo po abangan, busy tayo eh. Syempre alam nyo naman ang priority natin mga ka-farmer, di ba? Ang kabuhayan, hindi naman yung tawag dito yung vision natin na yan. So masaya na ako na nakikita silang healthy at paparonda tuwing hapon bago magpakain, papali pa rin. So ayun, stress reliever. Tapos ito, meron tayong bagong libangan, ayungin. At ang tagal nating plinano to mga ka-farmer, tingnan nyo, tagal, almost 1 year, di ba? Ang dami pang mga nagko-comment na wag na, hindi yan mabubuhay dyan, magsasayang ka ng alam mo yun, tingnan nyo, kung hindi ko sinubukan at nakinig tayo, wala sana tayong pinapanood na kumakain na ganyan, di ba? Hindi ko naman sinasabi na success na, pero di ba, naka 1 step na tayo, 2 step forward na. Ibig sabihin, nagkamali sila. Kasi kung mamamatay po yan, namatay na yan. Di ba? So, ang hinihintay na lang natin is mapalaki at makaikot po ng 1 taon. Pero kung hindi man makaikot ng 1 taon, success pa rin. Kasi ina-analyze ko po ang mainit na panahon dito sa amin is halos 3 buwan lang yan. March, April, May. Yan 3 pong yan ang pinaka-critical. Between middle of March, 2nd week of March, kasi 1st week of March, minsan may amihan pa yan eh. Most likely may amihan pa po yan. Malamig-lamig pa po. Malamig pa ang tubig niyan. So, pag gising mo ng umaga, malamig pa ang gabi. Middle of March hanggang middle of May, 3rd week of May, naandyan po yung medyo critical. At naandyan din yung biglang uulan, di ba? Yung sinasabi ko na transition na ayaw ng tilapia. So yun po yung ating babantayan. Pero may solusyon po tayo doon na hindi naman natin masasabing ma-avoid o talagang zero. Pero pwede po tayong maglagay, summertime, maglagay tayo ng ganito. Kung mapapakapal natin ang kangkong, let's say kaunti lang naman po ang tilapia at ma-maintain natin ito na ganito itsura. Pangit man sa mata, pero yan po ay maganda sa isda. So kung ganito ang setup, tapos malalim lagi ang tubig, pwede tayong magpapasok lagi ng may pumapasok na tubig para may oxygen sila. Isa sa mga pwede nating gawin yon para yung oxygen level ay makip natin. Kasi yun po ang nagiging problema, yung sudden drop of oxygen sa tubig pagka yung biglang init, mainit, biglang ulan. So yun na yung tinabing oxygen depletion na tinatawag. So may solusyon po tayo doon. Meron naman na akong naisip. Alam niyo naman, medyo ano ba tawag dito, napag-aralan natin yan, di ba? Prevention is better than cure. Dapat proactive ka. Kung ano man ang pwede mong solusyon na naisip mo na, wag mo nang hintayin na mangyari pa. So meron ka ng solusyon. At may tumatawag mga ka-farmer. Marami nakikiusap ng baboy. Mahina yata ang order ngayon. Mga ahente natin hindi naman, 'di ba? So, yan talaga ang buhay. Ayan. Mainit ang panahon, napakalakas ng hangin. Tingnan niyo po ang ayungin, no? Yung sinasabi ko sa inyo. Tuloy-tuloy lang po silang ganyan pag may pagkain. Tuloy-tuloy lang pong may kumakain. Yan naman ang aking ikinasasaya. Tapos grabe, may pinapanood po akong vlog. Ayan, tingnan niyo naman, no? Nakikita niyo ba? Ay, hindi, ano? Ayan, no? Si Cresel Tana Eder, taga Balabak po siya. Sa Facebook nagre-reels lang. Grabe ang sariwa ng mga isda sa Balabak, mga ka-farmer. Ay, hindi Balabak pala, Nara, Palawan.
So sabi ko nga kay Bebe, Bebe ka ako pagka nagpunta tayo dyan, gusto kong hindi hotel, yung pwede tayong magluto, yung homestay ba na ilang araw na pwede tayong magluto, kasi hindi po pwedeng hindi tayo mamili, kasi talagang ay nako, maniwala po kayo mga farmer, ang gaganda ng isda. So mukhang kailangan na naman natin maglagay ng isa pang pagkain, no? Wala na naman, ubos na naman po yung hinagis natin, kita nyo. So sana marami po ang kumakain, ano. Nakalagay ko lang kanina, halos ubos na naman, oh. Tingnan nyo, tuloy-tuloy lang, kasi siguro yung mga isda na naliligaw dyan, iikot na naman sila, pagbusog na, iba na naman ang kapalit, tuloy-tuloy. Napakaganda. Maglalagay ulit tayo. Teka, may isa shoutout ba? Mayroon bang listahan bang shoutout natin? Wait lang po mahina ang kalaban. Shoutout po sa inyo dyan, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga hindi nagsasawa. Shoutout pala. Ayan, brother, may message na naman si brother natin. Nakaabang ito, loyal to si brother Randy Meneses. Brother, tuloy mo yung tuloy mo yung fasting mo, hindi ko na nakakamusta. Tuloy mo lang, huwag kang mawawalan ng pag-asa, tuloy lang. So ayan, Ray and Deng Castel, ayan, hello po sa inyo. Ganun din po, happy birthday daw po July 30 kay Ronald Delago, at happy wedding anniversary kay Ron and Jasmine. Shoutout din po kay Marlon Ramos at family sa Naga City, Bicol. Mga Uragon dyan, kumusta ka mo, Lintian man. Ayan, happy birthday Mrs. Ignacia Ganton ngayon, tama ba? Ngayon July 31. Ayun, happy birthday po ngayon July 31 kay Mrs. Ignacia Gantan Chinese. Ayan. At shoutout din po kina Ising and family, kay Al and Archie of North Carolina, kay Willie and Lonlon Lim, hello po sa inyo. At Eugene at Marica Santiago of San Francisco, California. Ayan, marami pong salamat. Ayan, sa pagtangkilik ng lechon namin. Thank you so much po talaga. Napakalaking tulong po, hindi lang sa amin, sa pamilyang nakadikit po dito, from construction to lechoneros to the boys. Napakalaking tulong po. Hindi ko po kayang gawin kung wala yung mga umu-order po ng lechon na yan. So ayun, thank you. At maglalagay na naman tayo ng pagkain. Malakas na sila mga farmer, lumalakas na pong kumain. Sipin nyo, ang dami na pong naubos na naman. Tingnan nyo, tuloy-tuloy lang, kasi syempre imposible naman yun at yun lang ang kumakain. Mabubusog din yun tilapia man di ba? Yan, maliit lang po yung mga ayungin na yan, mga kaunti lang ang makakain nila. So iba yan, palit-palit lang. Alam na nila kasi na may pagkain po dyan. Kayo naman ang nakakatuwa. Kahit ganyan mo lang pinapanood, therapeutic ang dating. Ayan, dito lang umikot yung natin video ngayong araw. Ay, pasensya na po mga farmer, gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi ako'y natutuwa talaga. Ayan na naman, makita mo yan mamaya, medyo na distract ng konti syempre. Ayan. Mga orchids natin, baka bukas pa po darating yung iba. Kawawa si Camille, yung kinukuhanan ko, dahil nadali po sila sa Bulinaw naman. Bulinaw, sabi niya, sir, nasentro kami dito, ang hirap daw. So sabi ko, sige, kung nakasale ka na, ibigyan mo na ako ng 20 pieces na dendro para na natin, para makapag restock na siya. So ayun, makatulong man lang tayo. Dami pa na mga livers, yung mga nagla-live po ng orchids taga Bulinaw, Pangasinan. Marami po sila. So ayan, na-distract sila, ayaw umangat.
Maya lang yan. Tinitingnan nyo, yan na. Tinitingnan nyo pong ganyan lang yan. Pero sa ilalim, makapal pala. Ang galing. Tuwa naman ako doon. Kaya pala ang dami nilang kumakain din. Ayan o, tingnan nyo o. Dumadami na actually ha. Dumadami na po sila ha. Tuloy-tuloy ha. Tingnan nyo yan. Parang mga bula. O. Dumadami na po ang kumakain at nakakadiscover. So, after 1 month of feeding, parang excited na akong mamingwit. Ay, nako. Actually kasi mahaba na yun eh. Pampaksiw na nga eh. Papakapalin mo lang, pabibilugin mo ng konti. Eh, pwede na siya. Yan na yung mga nabibili ko kay Nanay Conching. Kaya, antay-antay lang tayo. Tiyaga lang tayo. Wala namang namamatay dahil sa dami po niyan, makikita nyo naman, nakalutang na kung may mga patay, ano. So, ibig sabihin, they are there. Enjoying the wild setup of fish pond. Actually mas wild pa ito dahil sa Laguna Lake wala man gaanong masyadong tawag dito, walang masyadong kangkong, di ba? Puro ano doon, fish pond doon eh. So nakakakain din siguro sila ng feeds kasi, di ba, nakakasingit sila doon sa net eh, sa mga fish cages ang marami doon sa Laguna Lake. Karamihang alaga. At ang dami din pala, meron din pala ang Laguna Lake, maiba tayo mga farmer. Yung binibilhan ko nito, nagbebenta din siya ng mga similya ng silver, yung common carp na nakikita natin dyan sa Delta, yung mga nahuhuli din dito sa Pampanga River. Common carp, silver, tsaka yung kalimutan ko yung isa pa, roho mga ka-farmer. Marami din sila, ang lalaki din. So halo-halo na rin po ang sa Laguna Lake na nakukuha. At ang ayungin, ang isa sa talagang ano siya doon, endemic siya. Kaya lang may mga pumasok na pong ibang species kagaya ng knife fish. Yung knife fish naman ayun, threat din po yun, kagaya ng flower horn. Threat din po sa population po ng mga native fish ng Laguna Lake. So ayun, sana ay makontrol nila. Sabagay marami po ang mga naghuhuli eh. Makokontrol, Pilipino pa, lahat kinakain, di ba? So talagang makokontrol yan. So ito, wild setup. Ang lamang lang talaga ni Laguna Lake is malalim yung kanya, di ba? Pero kung lagpas tao lagi ang lalim, baka ano naman tayo, makaikot tayo ng 1 taon with ayungin. At mukhang pagkaganyan, ayungin, di focus na tayo sa ayungin. Red tilapia, libangan, pwede naman sila magsama. Oh, diba? So ayan, at si Papa yan, papagamot namin, papahilot yung frozen shoulder niya mga farmer. Simula nung nahulog siya doon, hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Kailangan talagang ano na din, paayos na. Nandun na, pinadpad na. Pero dito din, wala din naman, naubos din naman eh. Naubos din po yan. Marami pong isda sa lalim. At by Monday, God willing, may darating na naman po tayo another 5,000. So stop na tayo, hanggang doon na lang muna. Waiting game kung mangyayari. Pakain, waiting game. After siguro 6 weeks or 2 months, and let's try na, mag-fishing na tayo. Titingnan natin kung ano na yung status niya. Lumaki ba? Diba? Tumaba ba? So ayun ang ating gagawin. At sana buhay pa po ang mga isda sa time na yun, diba? So sana ay diba, makita pa natin ang araw na yun. So ayan po, maraming salamat mga ka-farmer. Grabe, thankful na iraos po itong project na to. Thankful po ako at konting kembot na lang na iraos. So tayo naman ay waiting sa signing ni God na kung anong gagawin po dito, dahil diba, malaking sugal ang gagawin natin. Pero waiting pa rin po tayo sa sign kung ano ang mangyayari. Basta tayo, focus natin yung kainan. Ito kasama po ito sa kainan eh. Actually, dahil
'Di ba? Sabi ko nga, yung ayungin, nag-iisip ako kung ano ang pwedeng alagaan ko dito sa fish pond na pwedeng maging libangan at the same time kikita. So ayungin po ang nakita kong may potensyal. Sinubukan na natin yung hito, tilapia, very common, 'di ba? So ayungin talaga is the first choice na pwede nating alagaan dito. Hindi naman tayo pwedeng mag-ulang. Yan, mga farmer, pwede rin po yan. So yan yung mga potential na pwede nating ilagay dito na kahit papaano makakatulong financially sa kabuhayan dito sa farm, na hindi naman po maging pabigat, 'di ba? Ito na palamuti lang, 'di ba? So kailangan natin mahanapan ng solusyon na hindi ko nga kung, 'di ba, makakapagpa-order ka kung mapalaki natin ng ayungin, 'di ba? Sigurado 100% naman po mga farmer may o-order. Dahil marami na nagsasabi, ka-farmer, isa ako sa una mong customer mo diyan. Hihintayin ko yan. Marami na po. Kaya excited din po ako na sana samahan niyo po ako mag-pray na mapalaki natin at makakapag hain tayo ng ayungin na fresh na good size dyan po sa kainan natin. So ayan, abangan nyo na lang po. Ayan, marami pong salamat mga farmer at magandang buhay.